Magandang araw po. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon, ito pa rin ang issue sa politika sa ating bansang Pilipinas. Dito sa gitna ng crisis. Naku po, ang dami-dami natin ang hinaharap ng mga kahirapan ngayon dyan sa ating bansang Pilipinas. Number one, yung nagsitaasan itong mga bilihin natin gawa ng increase ng ating mga oil products. Nangyari ito dahil dito sa sigalot dito sa Middle East, dahil dito natin kinukuha yung lahat ng mga petroleum products para magagamit natin diyan sa Pilipinas para sa ating pagpapatakbo sa ating ekonomiya. Pero apektado tayo ngayon, hindi dahil siya ay nagmahal, dahil po siya ay mahirap mailabas dito dahil dito sa sigalot. Ito po si, pag-usapan ho natin ngayon itong dito si Congressman Ronnie Puno, Senior Deputy Speaker diyan sa Kamara. Sinasabi niya, marami daw na mga pangako na hindi matutupad, buti na lang natauhan kayo ngayon. Dahil ngayon nyo lang nalaman na maraming pangako na hindi natutupad, na umabot na sa 3 taon ang ating Pangulo ngayon. At alam na po ninyo kung ano ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Kahit na hindi na masyado makabuluhan, pero binigyan ng, sabihin natin, i-enhance. Mahilig kasi mag-enhance . Dito nasisira. Dito mga kababayan, alam mo natin ano ang ginagawa ng mga mambabatas. Ito mga district representative, silang mga congressman, anong ginagawa nila? Ano ang tungkulin nila? Ano ang function nila sa ating gobyerno? Gumagawa ng batas o mga resolusyon na ikakabuti sa ating mga constituent sa mga distrito. Batas gagawin hindi project. Kaya namiyasa, dahil ito matagal nang pinapractice . Pag ang congressman, bibigyan mo ng pera para magkaroon siya ng proyekto doon sa mga, sinasabi dito, yung mga mayor. Naku po mga kababayan, ito po ito ang nangyari ngayon dahil sa sobrang nakaw ng administrasyon ngayon. Napapako ang mga pangako. Dahil dito may mga kaya sila, yung tinatawag na FLR, for little release. Pagkakaintindi ko dito, hindi pa tapos yung impeachment dahil yung mga nakaraang taon daw, yung sa impeachment ni BP Sara ay nagkabigayan. So, noon yun. Ngayon, mayroon na uli na impeachment. Tikto na impeachment. Hinihintay din to magkabigayan. Hindi pa tapos Kaya pagkakaintindi ko dito, for little release. So pagka matapos na, halimbawa pag matapos tong trial tapos hindi ma-impeach, ay nako. Okay, bago tayo magpatuloy, panoorin natin to si Congressman Puno. Alam mo, itong recess, mag-meeting kami, pag-uusapan namin kasi, alam mo, sana, he is our leader, he should lead. Diba? But hindi yata nakakausap yung mga miyembro ng Kongreso para alamin kung ano mga problema na inaabot namin lahat. Hindi problema yung iniisip dyan, hindi problema ng constituent dyan, hindi problema sa sambayan ng Pilipino. Ang pinoproblema nila ngayon ay ang Vice Presidente. Kaya ka nagtaka, hindi kayo nagkakausap patungkol sa problema dahil hindi naman sa inyo ang problema.
Ang problema ay sa Vice Presidente. Ngayon, Congressman, di natauhan na kayo? Humihiwalay sila sa sitwasyon ng mga congressmen ngayon eh. No, sana hindi ganyan. Hindi namin, alam mo, speaker namin siya, di ba? Paano masabing humihiwalay sa sitwasyon ng mga congressman? Dahil ba karamihan sa mga congressman ngayon nakiramdam na? At sila na lang yung medyo... alam mo rin itong speaker, itong speaker ngayon mga kababayan, hindi naman yung totoo na siyang speaker. May nagkukumpas din yan. Ang nagkukumpas dyan ay ang prinsipe. Ang prinsipe ng palasyo. Sino kaya yon? Di ba? Tuloy. Yun naman, di ba? In the past few months, wala kayong narinig sa amin kundi puro suporta sa kanila. Hindi na nila kailangan kami kausapin 2 beses. Pag may hiniling Ano, nanunumbat ka ba, sir? Huwag mo sumbatan yan. Kanya-kanya kayong trabaho. Alalay lang kayo dyan. Yun ang problema. Kasi, lagi niyong, kung baga dito mga kababayan makikita natin dito, ito bilang isang ama ng pamilya. Pag halimbawa, sinasanay mo yung pamilya mo, kada uwi mo, may dinadala kang pasalubong sa kanila. May dinadala kang pasalubong. Nasasanay sila pasalubong. Tapos nung uwi ka, walang pasalubong dinadala sa'yo, ayun, hinahanap. Na hindi naman yun ang pakay mo. Na umuwi ka dahil may dala kang pasalubong. Umuwi ka dahil yun ang pamilya mo, di ba? Bilang isang representante sa isang distrito, pumunta kayo doon para maghanap pa ano bang concern niyo, ano bang kinakailangan niyo dito na sang-ayon sa batas. Yung batas, magagawa natin batas para ikakabuti pa, mas lalong ikakabuti pa. Hindi yung magdadala kayo ng pera na saan yung project ko o ito panusto sa project nyo. Ngayon, walang dala. O yun, binultahan kayo. dito, tumutulong kami. Pero dito sa recess na mangyayari, magmi-meeting-meeting kami ulit. Titignan namin kung dapat pa ba kami maiwan sa majority or lumipat na lang kami sa minority. Lipat na! Kumbaga, pag hindi na makaya, i-ano mo na. Itawan mo na. To elect a new speaker. Hindi. Alam mo yung mga ganyan, malayo. Ang problema namin, hinaharap namin yung mga tao namin, mga kapitan namin araw-araw. Tinatanong kami, ano nangyari? Bakit walang naitutulong ngayon sa mga tao natin? Wala kaming masagot. Walang masagot dahil walang bitbit na pera. Dahil alam mo natin, ang mga tao, sinasanay nyo kasi dala ng pera. Hinahanapan. Bawat bisita, kailangan may dala kang pera, may dala kang... Di ba pwede? Pakiusapan, tulad ng nangampan niya kayo. Pupuntahan nyo yung mga tao. Kukumustahin. Ano bang magagawa natin dito? Ano bang idagdag pa natin dito? Ano bang kakulangan dito? Ano bang sumubra dito? Pag ganun. Wala eh. Kaya, sinasanay. Di inanapan, tulad ng sinasabi ko kanina, yung bawat mo uwi, may bitbit ka. Yung wala ka ng bitbit, ayun na. Di ba kailangan na, dito na, nagpunta na si Congressman, baka ano kayong update doon? Ano kayong update doon sa ginagawa niyong batas na ma-implementar dito sa atin na ikakabuti natin? Dahil din sa pira-pira niyan, alam mo po mga kababayan, pag pera na pag-usapan talaga kahit gaano pa katatag ang isang organisasyon. Tapos pag yung pera na dyan pag-usapan, magkalabo-labo na dahil magkaroon ng lamangan. Alam na natin mga kababayan kung saan nagmula itong mga anomalya ngayon sa korupsyon. Saan nagmula yun? Di ba dyan sa Kamara? Diba? Kami dito, wala kaming naririnig na sagot.
Okay? Puro pangako na hindi naman natutupad. Ayun. Ayun, matagal na yun. Lagi nangangako tulad ng 20 pesos per kilo na bigas. Natutupad ba yun? Mahanap ba natin sa normal na merkado? Pag hindi sila maglagay na ito, magbibenta lang tayo ng 100 bags na tag 20 kilos, 20 pesos kilos per kilo. Hindi magagawa. Pero pag doon ka sa normal, yung pinapangako niya dati na 20 pesos per kilo na bigas, kung kahit saan mo bibilin, makabili ka. Pero ngayon, hindi. Doon lang sa specific. Anong tawag doon? Natutupad ba? Hindi. Yung sa may mga nagkaroon ng mga kalamidad, nasalanta ng mga kalamidad, istinadalhan mo doon ng tulong, dalhan mo ng paninda na tag 20 pesos per kilo. So tayo, hindi tayo lalayo. Mga constituent dito, hindi natin na sayo mga ano. Ito lang, parang summary. Pangkalahatan na. Sinasanay kasi sa daming humahawak ng pera. Humahawak pa ng pera. DPWH, humahawak ng pera. Tapos ito mga congressman, nakikibahagi pa. Kailangan bang ipangalan pa? Para ipagyabang. Kahit daan na 3 dangkal, dadaanan na ng motorbike. Lalagay pa through the airport project of DPWH, through the airport of Congressman so and so and so and so. Kahit tulay na ilang metro lang, tatawid lang sa sapa. Kailangan pa may ano, tawag doon? Streamer, billboard, signage. Ito ang budget. Itong linalaan, ito ang through the airport of Congressman Juan de la Cruz. Doon kayo nasusuplak sa ipal-ipal. Lahat na lang na ginagawa gustong popular, gustong ipal-ipal. Ito ang pangit eh. Ang pangsyon kasi sa mga mambabatas, gumagawa ng batas, hindi gumagawa ng project. Ewan ko bakit pa ipipilit pa nilang gagawa sila ng project? Magrevisa ng batas. Yun ang gawain niya. Kaya nga, legislative. Tapos may mga departamento naman na gumagawa ng mga infrastructure. Bakit pa makikibahagi? Naintindihan ko naman na sa tagal-tagal kong pinapanood itong mga sa mga politiko, lalo na ngayong pumutok itong issue ng korupsyon, naglaan itong mga district engineer. Halimbawa, may budget sila na 1 million. Halimbawa, sa isang distrito, tatlong bayan. O sa 1 million, okay, tag 333,000 sila lahat. Sabihin natin. Tapos, itong si congressman, tatanungin sa district engineer, ilan bang kilometrong daan dito? Ilan bang metrong tulay gagawin dito? Pagsabihin dito, ano bang yung nasa plano? Ito ang plano. Magkano yung aabutin? Sabihin natin, 300,000. Pag 300,000, okay.
Magkano yung sa'yo? Magkano sa akin? Hindi na to aabot ng ilang metro. Ay, paiksiin mo na lang. O baka taniman mo na lang ng poste. Pag hindi aabot. Yun ginagawa ninyong gatasan kasi. Kaya yun nagkalabo-labo kayo dyan. Kayo lang nag-uusap. Pira kasi nakita na nila dito mga kababayan. Nagkalamangan na Kumbaga sa sindikato pa, nagkaunsihan na. So, sa amin, tama na yan. Kasi kontrato sa amin, kalaban. Hindi kalaban na. Di ba? Disagreement with the House with. Alam mo, I love that. Personally, I love the House Speaker. Si Boji, Don't love the House Speaker. Parehas kayo. Love your job. Love your responsibility. Love your accountability to the constituent. Love mo yung Love mo yung speaker? Alam mo ba yung love kayo? Tulad sa atin, nagtatrabaho tayo ng company. I love my company. Alam mo ba na mahal ka ng company mo? Mahalin mo yung trabaho mo dahil sa trabaho mo, dahil sa trabaho mo, ikaw ay nakapasok. Love mo yung speaker. Hindi ka naman nahalal dyan dahil mahal mo yung speaker. Diba? Pangit yun. O, kita natin dito mga kababayan na kalabo-labo na sila Napareha na to ni Trump. Para ng kwintada na nila, dati sinusuportahan kayo. Ngayon, wala na kayong ginagawa para sa amin. Para na si Trump, ang dami kong tinulungan na bansa. Ngayon na akong hitulong kahit isa, walang nagboluntaryo. Ibig sabihin na pag ginagawa mo yung tama para doon sa mga tao, wala kang dapat ipangamba sa huli. Dahil ginawa mo lang yung trabaho. Pag yung trabaho mo tama lang, wala kang pag-alinlangan. Wala kang dapat alalahanin. Maintindihan mo yung sitwasyon. Pero pinangunahan mo yung sitwasyon, ginagawa mo yung may interest kayo, tapos nagkalabo-labo na, nahihiya na kayo sa constituent dahil yun ang pinapangako nyo, dahil naniwala kayo doon sa mga nangako sa inyo. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte dati. Magtrabaho lang kayo by the book. Hindi kayo mawawala. Ngayon, nagtrabaho kayo by yourself. By your promise, by your own promise. Hindi yung ayon sa batas na bakit nalagay kayo dyan dahil sa tungkulin ninyo. O di, ito na. na kami. Yung tatay niya, kaibigan ko. Yung mga kapatid niya, kaibigan ko lahat. I'm a very close, good, and avid fan of the D family. But he is not doing what he is supposed to do. So, Ibig sabihin, nagtampo ka. Kaya nga, huwag kang magdepende dyan sa kasama mo. Gagawin mo lang yung tama para doon sa mga constituent. Sumabay kasi kayo Dahil, dito po mga kababayan, ito nga ang nakakasira sa institusyon. Ito mga ganitong mga politiko. Matatag itong institusyon. Diyan sa Kamara, matatag yun, maganda. Yung mga alituntunin nila at saka yung ang pangsyon nila sa ating pangkalahatang gobyerno, pangkalahatan buong Pilipinas, anong pangsyon nila. Pero dahil sa kanila,
Kanya-kanya silang agenda. Kung sa ano ba yun? Expression? Asa pamor. Hindi. Sa house yun, 40 lang kami. Paano kami mag-install ng speaker? Hindi. Kung majority pa kami or minority na lang kami. Magbibitaw nga po kayo for the may speak. Hindi. Magbibitaw kami sa trabaho namin. Diba? I will no longer be deputy speaker. They will no longer be chairman of their committees. Pag-uusapan namin. Diba? So, Oo. unless po Kasi kung wala rin kami naman nagagawang matino, okay, dahil hindi namin alam ang direksyon at walang mga paglilinaw na ginagawa dito sa mga problemang hinaharap namin sa aming mga distrito, di bakit pa kami nandyan? Sorry, sir, for clarification lang. It is that the NUP is considering to move to the minority. Yes. And then you also said, hindi kayo satisfied sa leadership ni Speaker Boji. In the actions or inaction of the leadership. You're not satisfied as a lahat ng NUP. Well, hindi personal ito hindi personal ito. Huwag kang defensive. Sabihin mo na, pagkakataon mo na yon. Bakit pa pag sabi mo lang, wala na, hindi naman kayo juwa. Pagtrabaho lang, sabihin na, hindi ako komportable doon sa pamumuno mo, mapersonal man o sa trabaho, basta hindi ako, komportable doon sa ginagawa mo. Dahil dyan, alam mo natin dito mga kababayan dito sa Kamara, kampi-kampihan numero Kung sinong pinagtripan nila, gusto nilang pagkakaisahan, magkasundo sila, lalo na pag mayroong malita. O, di ba? O ngayon, baka naubos na yung isang malita, dalawang malita, o yung buong ilang malita naitago na para sa paghanda sa 2028. Wala na. Goodbye. Ni Chairman Swansing used to be NUP. Okay? Si Boji is a close family friend, Matagal ko nang kaibigan yung buong mga D family. So this is not personal. But I'm speaking in behalf of our members Yes. who are feeling abandoned, no? And all the other Feeling abandon man lang, huwag mong pangunahan, baka hindi lang kayo pa pinansin. Hindi pa lang pinansin kayo, hindi naman siguro kayo inabandon, hindi pa lang kayo pinansin. O baka yung sinasabing 4-letter release, hintayin mo lang 4-letter release, hindi pa tapos ang laban Ongoing pa yung impeachment. Hintayin mo lang pagkatapos ng impeachment, manalo kayo or matalo, magkaroon kayo. Diba? Papatapusin, huwag mo lang atat-atat. Huwag mo lang atat-atat. Hintayin, matulong. Sabihin mo na lang ritsuhin mo na lang yung mga constituent. Hindi pa natapos ang impeachment. Wala pa tayong budget. Period. O diba? Para huwag umasa, para magkaroon yung tao nga, sige, ang mga tao, alam mo po mga kababayan ito sinadya sa pagkakaintindi ko, opinion ko lang to Sinadya to Dahil sabihin na saan yung project, hindi pa tapos ang impeachment. Ang tagal ba yung impeachment? Yun lang pala yung antala yung impeachment. Kailangan nang tapusin yung impeachment. O, di ba? Yung sigaw ng mga tao. Yun ang paghawakan ng mga mambabatas natin. Karamihan sa mga tao gusto ma-impeach ang ating vice presidente. Pero hindi naintindihan. May impeachable offense ba? Hindi. Para magkaroon ng 4-letter release. Saklap nagkapa. Ito, opinion ko lang to Kaya nga sa dami-dami problema ng ating Pilipinas, hindi nga nasolusyonan itong mga problema. Itong mga patsi-patsi, alam mo po mga kababayan, anong solusyon na ginagawa natin gobyerno? Patsi-patsi May assistance na magkano? 5,000, 3,000 doon sa
Abot ng ano yon? Abot ng 1 taon yung halaga na yon? Walang konkretong solusyon. Kaya nasanay tayo mga Pilipino, pagpakitaan ka lang ng 500 o 1,000, masaya na tayo. Kaya na, lagi nilang ginagawa dahil yun lang ang pagkakaintindi nila sa atin, mga pobre. Yun lang ang pagkakaunawa nila sa atin, mga pobre. Makabitbit lang tayo ng iba-ibang kulay ng pera, makalimutan natin, madivert na tayo dyan, masaya na tayo dyan. Diyan ang tingin nila sa atin para tayong pulubi. Kaya masabi ko lang dito itong mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, kinarama tayo sa sarili nating gawain. Pinahuntulutan natin sila na ikurap tayo. Mabayaran tayo para iboto sila. Ngayon na sila nagkurap, nagreklamo na tayo. Alam naman ho natin na sa umpisa pa lang, bago pa mag-eleksyon, may korupsyon na. Pinili na tayo. May bribery na. May panunuhol na. Ngayon, magalit tayo sa mga suhulan na unang-una tayo ay nagpapasuhol, nagbibinta. O di ba? Ito na, resulta. Mga mambabatas na mismo nagtatampo na. Abandoned. And for NUP, our position is, if we will continue to be abandoned, then what are we doing here? Huwag masyado matampuhin, sir. Hindi kayo nabanton. Ano lang, 4 liter lang, 4 liter. Ika-tika muna, hindi lang kayo napapansin. Baka busy lang sila sa mga iba-ibang mga bagay. O, di ba? May pinagkabalahan lang sila, hindi lang kayo priority. Kumbaga, ano lang kayo second option. Para ba yung playboy, para ba yung maraming tsuha dyan. Pag mag-text yung isa, yung pinaka-paborito niya, priority, reply agad. Pero yung mga second option lang, mga 2 linggo, 3 linggo bago mag-reply, di ba? Kaya hintay-hintay, huwag masyadong matampuhin. Tis-tis kunti. Kumbaga, higpit-higpit kunti sa mga sinturon. Dahil tayo ay hindi na magti-take off, lalapag na. Part of the manual shapes or even so-called form, are you ready? Oo naman. Siyempre. Hindi, posisyon, wala lang naman. Walang ibig sabihin ng posisyon. Ano lang yun? Dekorasyon lang yun. Wala yun. Yun. Mayroon pa rin yun. Yung posisyon dyan, kahit dyan sa mga committee nyo dyan, mga posisyon nyo dyan, parehas kayo, pero mas lamang ang may posisyon, hindi matatawag nung parehas. Dahil yung may posisyon dyan, priority, yung mga walang posisyon dyan, wala silang boses, hindi pahintulutan. Alam namin, sa panahon ng Quadcom, yung mga Quadcom, Tricom, Quintocom, ang mga may posisyon lang ang may karapatan doon sa komite. Kaya hindi sabihin na, dekorasyon. Anong dekorasyon? Iba rin may mga posisyon. Ibig bang sabihin, sir, na porket congressman ka tapos binigyan ka ng ibang posisyon, pag may dagdag na konting compensation, monetary compensation, patungkol doon sa posisyon mo, sabihin mo natin, iba? Dahil walang bayad, parehas lang? Hindi po. Bawat posisyon na ilalagay, may mga tungkulin yun, hindi yung parehas sa walang tungkulin. Diba? Yung mga walang posisyon dyan, makikita ba namin sa presscon? Makikita ba namin sa mga committee hearing ninyo? Hindi. Makikita lang namin yung congressman namin, halimbawa, mag-post sila sa social media na andoon sila sa kamera, andoon sila sa opisina nila. May bisita din silang taga roon sa amin. Yun lang.
Pero yung mga importante mga bagay na i-discuss dyan sa kamara, hindi namin makikita yung mga taong walang posisyon. Diba sir? Totoo? Tuloy. Resign ako. Wala namang ibig sabihin yan eh. You're considering to resign. Hindi, don't put words into my mouth. Just limit it to what I have already said, okay? We will consider during the recess whether or not we will remain with the majority. Sir, yung for late ng infrastructure. Yo, tama sir. Huwag mo na magtampo. Hintay-hintay ka lang. Subra ka naman. Huwag ka na masyadong matampuhin sir. For later lang nga. Hindi pa nga tapos eh. May pinagkabalahan lang yung grupo, yung speaker kumbaga. May pinagkabalahan lang. So, hintay-hintay lang. Huwag masyadong mainipin. Habaan kunti yung pasensya. Or infra projects lang sa distrito na NUP ang member. Hindi lahat ng congressmen ang alam ko. Oh, pero tanong niyo yung DBM kasi sila na magbagawa niyan eh. Naririnig lang namin sa mga district engineers at saka regional directors ng DPWH. Yun nga yung problema eh. Hindi namin mapaliwanag dahil hindi man namin alam. Basta tatamaan na lang kami. No? Kung nasaan na yung pag-aayos nitong tulay na to, na sinabi yung maayos na itong quarter na to, hindi namin masagot. Kaya nga, huwag kayong huwag kayong mangako. Pag sinabi ninyo, ito, nag-endorse na namin to sa DPWH, sila naman ay ang may makapangyarihan. Ang sa amin ay gumawa lang kami ng batas na magkaroon tayo rito. Ginawa nating, ano bang ibig sabihin? Basta sabihin lang natin, ginawa namin ng batas na yun para magkaroon tayo ng tulay. Pero ang mag-lead dito, ang magsagawa ng proyekto, itong DPWH, labas na tayo dyan. Ang gagawin ko lang dito, mag-follow up lang ako doon sa DPWH. Yun lang sasabihin. Kaya yung mga tao, kayo ang sinisingil dahil nangako kayo nga ito, papagawa natin to. Parang ikaw may-ari ng pera. Papagawa natin to. Ito, gagawin natin to. Parang hawak mo yung pera. Ngayon, wala. Natural kayo sisingilin. Tapos magtatampo kayo. For later release lang, sir. Huwag masyadong mainip. Wala kaming matanong. Yes, sir. Mayroon ka kayong tatanungin pero ayaw nyo lang magtanong. Meron. Madali lang sabihin nyo, wala kami matanong. Alam nga naman yung sinasabihin mo dyan ng mga reporter dyan, sabihin kilala man, tanungin mo si ano, kayo naman talaga nakakaalam kung saan. Halimbawa, ito na umabot na sa DBM. Yung DBM dyan, yun na. Pag may approver na doon sa executive na ito, kailangan na itong departamento ito, kailangan na ito mag-release ng 1,000. Okay, ba-release dito. Tapos sabihin mo, oy, yung na-release namin na 1,000 doon, yung sa'yo, mayroon na. Habang wala pang hatian, simula sa puno, kayong mga sanga, maghintay pa lang. Hindi pa nasitol dito sa puno, hindi pa sila nag-arigluhan. Magkano ba dito sa amin? Magkano ba kayo ano dito? Huwag masyado palata dahil mainit pa nga ng issue, mabubuking tuloy tayo. Kaya naantala. Ang bigay O dito po mga kababayan, sa mga kabulastugan nila, ito, opinion ko lang to, hindi ko sila pinaratangan. Opinion ko lang to dahil sa nakikita natin ngayon, sa naranasan natin ngayon na sitwasyon sa ating lipunan, yun ang nasa isip ko
Dahil gahaman na sa pera itong administrasyon ngayon, inuuna yung pera eh. Inuuna nila ang pera. Pero ano ang ano nila? Pinamain conditioning doon sa mamamayang Pilipino. Kahirapan. Pinaramdam sa atin mga mamayang Pilipino na mahirap ang Pilipinas. Pero ang totoo, maraming pera at sila lang ang nakinabang. Wow! Ganda. Hanip. Ang lupit. Tama ba yun? Kaya ito na. May tampuhan na sila. Magkaroon na to ng nagpakiramdaman na sila. Ito. Pangit talaga itong ginawa natin. Ini-impeach natin yung vice presidente tapos wala pa naman tayo natanggap kahit kumbaga kahit partial amount man lang sana para magkaroon tayo ng kunti. Nangangamba na sila eh. Yun na po kay Madjo, yung concerns ninyo about the mga FLRs at Hindi, kakaalam lang namin eh. We just learned about it the other day eh. Nung nagsalita si Kong Valeriano. Oh, kung di pa pala nagsalita si Kong Valeriano, hindi namin malalaman na DBM pala yung dito. Kasi muno dito. Akala namin DPWH, di ba? Dahil nagre-reorganize sila, talaga naman dapat may delay talaga pag nagre-organize ka. Pero sa amin, sobra na kasi isang quarter eh. Tapos doon, nung narinig namin ito, ibang issue. Yun, dito mga kababayan na sobrang delay yung mga proyekto natin tapos naabutan pa ng crisis ngayon, lalo tayo naghihirap. Alam mo bakit? Yung project ng gobyerno, ito ang spending ng gobyerno, spending ng pera. Ibabalik na sana sa mga tao yung pera para yung mga construction worker makapagtrabaho na. So ibig sabihin kumita na. Tapos itong nagbibinta na mga construction materials, may binta na sila. So ibig sabihin umiikot na ang sarili nating ekonomiya. Anong impact yun sa atin? Sumisigla. Anong nangyayari? Wala pang distribution sa pera kung paano, wala pang expending tayo. Naabutan tayo sa crisis ngayon. Ang spending natin, subsidy. Hindi pangkalahatan. Ilan-ilan lang. Kumbaga ganun lang, ambon. Pero yung balde-balde, yung timba-timba, andun sa kanila. Kumbaga sa tubig pa lang, pag sa baso pa lang, yun na lang, babasain mo lang yung kamay mo. Babasain lang. Pero pag sa kanila, ligo talaga, ligo. Diba? Ganito, paano nila hinati-hati? Di katulad sa mag-spend ka ng isang proyekto na makinabang yung mga tao, yung proyekto maiwan sa mga tao. Ang pera na labor cost doon sa mga tao. Ang pera sa material cost doon sa mga negosyante na nagpaikot ng ekonomiya ng bansa. Di maganda sana? Wala. Nga. Naabutan tayo ngayon na napaka-crisis na. Lalo nga. Paano yung utang natin? Tataas yung utang natin. Tapos, ang rate ng dollar, ako po, may interest pa, may iba pa rin yung presyo in piso. Bibili natin ng dollar, tabunan natin ng pera yung $1. Patay na. Tapos, ang budget natin ngayong taon, may deficit pa. Mangungutang ha? Ibig sabihin, gumastos tayo ng sobra sa ating kita. Kahit sinong scholar,
cum laude o anong tawag doon, sinong pinakamatalinong ekonomista, pag gumastos ka na sobra sa iyong kita, bankrupt ka talaga. Pag ang kapital mo ay laging utang yung kapital mo, naku po. Ang swerte naman ng inutangan mo kung magbabayad ka. Idaan lang natin to sa tawa mga kababayan itong pagkaganapan ng ating bansa. Kaganapan ng ating... Pero magawa pa rin natin kahit sa gitna ng kahirapan, magawa pa rin natin mapasaya ang ating sarili. Dadaanan lang natin to sa daldalin. Wala tayong magagawa dito eh. Inarma na tayo sa makagagawa natin. Tayo mismo nag-udyok sa kanila na tayo ay i-bribe, na tayo ay mabibili. At nasasanay sila dyan na pira-pira lang ang labanan. Ang politika dati ay pagserbisyo sa mga tao pero ngayon nagiging negosyo. Nagiging proteksyon din kung may negosyo ka. Galing. Diba? Diba kung halimbawa ikaw ay isang politiko, halimbawa may negosyo ka, hindi magagalaw yung negosyo mo kahit may mga hindi dumadaan sa tamang proseso bago ka magkaroon ng negosyo. Sabihin mo lang, huwag mong galawin yun kay mayor yun. Huwag mong galawin yun kay congressman yun. Kanino ba yung beach maganda dyan? Hindi magagalaw yun. Kanino ba yung beach dyan? Bakit sinarado yung public beach? Sa kanya ba yun? Hindi magagalaw yun kay congressman yun. O, di ba? Pag sabi kay congressman, kay mayor, kay kapitan, yung mga tao, gano'n na. Hands up, saludo na. Pero sinong naglagay ng mga hinayupak na yon? Tayo, pobre. Pagkatapos na nila makaupo, gano'n na sila, para na silang hari. Diba? Diba? Hindi mo na pwedeng mabatikos dahil makasuhan kanila. Hindi mo na pwedeng suwain. Lahat na lang ipuriin mo. Dahil pag magkaroon ka ng hindi maganda para sa kanilang mga komento, sisirain ka. Dahil sila ang nasa kapangyarihan. Pero in the first place, tayong naglagay sa kanila. Tapos pagkatapos natin linagay, tayo natatakot na sa kanila. Ibig sabihin, gumagawa lang tayo ng multo. Sarili nating multo at tayo ay natatakot. Wala na tayong magagawa. Yun na ang kaugalian, yun na ang tradisyon, yun na ang kultura sa ating politika sa Pilipinas. Spoiled kasi. Pag lagi mong ini-spoil, pagdating ng panahon, yung nag-spoil yun ang mahirapan. Diba? O, ito na, sinisingil na tayo. Sinisingil na tayo mga kababayan. Pero may magagawa pa tayo. Sa 2028, may magpapababago sa ating takbo sa ating Philippine politics. Yung mamumuno natin, Atak Duterte, magaling, may panindigan at may puso. Yun, huwag natin kalimutan. Itong nasa screen natin, VP Sara for President ay this coming 2028. Okay. Huwag na natin itong tapusin yung mga litania dito ni Sir. So ito lang po ang ating pinag-usapan ngayong araw. At ito po Sir Renibay, salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating video, tayo'y magkita-kita. Salamat and God bless us all.